po natin si Gachi ng malakas na palakpak. Sa ating pong katuwang sa pagkikot, ang former governor po natin, the Vice Governor Willie C. Alvarado, palakpakan po natin. Ating board members, Board Member Mina, Jock, and Alan, palakpakan po natin. Of course, Kapitan Sani, palakpakan po natin. Ang lahat ng kanyang mga kagawad, palakpakan po natin. Ang ating MSWDO, ang representante ni Mayor Miguel Meneses, ang Ma'am Victorello, lahat ng ating volunteer workers, LLM, Mother Leader, BHW, ang ating PSWDO, Ma'am Rowena Oson Johnson, mga kasama, mga kagawad, ang lahat ng SK, palakpakan po natin. Kuya Jonathan, ang galing po rito. Palakpakan po natin. Well, ang katotohanan po niyan, binigay sa atin at dumating sa atin si Bagyong Ulysses just because alam naman ng Panginoon na ang Bulacan ay laging nagsasakripisyo sa baha. Tama ba? Ilang baha na ba ito? Marami na po. Hindi na mabilang. Ano ito? Bata ka pa yata pinabahan na ano po? Kaya po. So matagal na. So, narigan ng Bulacan ay kakambal na po natin yung bahay. Kaya yung ibang lugar, like Cagayan, medyo hirap sila dahil nabigla sila dahil hindi naman sila sanay sa baha. Ano po? Makalawang beses ko lang yata nangyari sa kanila yun. Kaya medyo mabigat sa kanila kalooban. Well, in our province, ito po sa naliligan ng Bulacan. Kaya particular itong Bulacan, hindi talaga naman, well, sanay na po tayo talaga. Alam na natin, expected na natin yun, diba na mapahin tayo, lalo pa pang malakas. Pasalamat tayo sa ating mahal ng Panginoon sapagkat hindi dumating sa atin si Rolly. Ang target talaga niya, Bicol, and then Bulacan, and then bumalik sa Bicol. Bakit bumalik sa Bicol? Kasi yung ating panalangin sabay-sabay. Tama po ba? Itong Ulysses, sabay-sabay din tayo nanalangin. Pero naisip ng Panginoon, siguro na sabi, ibababa ko na sa Bulacan kasi sa Bulacan na natadaanan kasi kung sa Bicol, kawawa naman, doble-doble na. Sa Bulacan naman, medyo mahina naman to, kusanay na ang lalabigyan ng Bulacan. Alam niyo po kung bakit pinabasa Bulacan sa lalabigyan ng Bulacan? Kasi blessing po yung tubig eh. Na nangyayari, actually, yung ulan talaga ay ano po yan eh, blessing ng ating mahal na Panginoon. Kasi nung nakaraang taon po, hindi nakapagtanim yung ating mga magsasaka. That was 2019. Ang nakapagtanim ng po noon ay only the North District. Dalawa po kasi yan eh. Isang North at isang South. Yung bawat lugar na mapagtatamnan. Yung North lang ang nabigyan ng tubig ng ating po mga dam dahil kulang na kulang. Nag-priority po sila sa Maynila kasi yung kinukuha na ng tubig ng Maynila, part of Cavite and Rizal ay sa atin, tayo, sa Bulacan. Kaya, yun, hindi po nakapagtanim yung taga-South. Ayun, ang ginawa ng DA noon, puro cloud, gano'n, ang ginagawa, hindi naman umaabot yun sa dam. Manalangin tayo, bigyan tayo Lord, manalangin yung mga magsasaka natin, na sana, bigyan tayo ng tubig, sana, yan, bigyan po kami ng tubig para makapagtanim kami. Dinig ng Panginoon at madinig ng Panginoon ang ating dalangin. Amen. Kaya ang ginawa, bigyan tayo ng drum na tubig, hindi lang tapo. Ayan, ang binigay sa atin. So, ang kagandahan, makapagtatanim na ating mga magsasaka, sigurado na. Kasi yung level po ng tubig yun at 213. Ano po, as of now? Nasa spirit po, level na. Ayun. So, 213 na. So, 2 beses na sila makapagtatanim ngayon.
mag-early planting na by December, ito December, and then ani yan by March, bago mag-March, or before the first week of March, and then tanim ulit, and then ani ulit, before dumating ang tag-ulan talaga. Then tigil na yan. Hihintay natin kung may mga bagyo darating para hindi na masira yung mga balay. Dahil nangyari po ngayon, ito, hindi inaasahan, maraming palay ang nasira. Ano po, marami. Kaya ito, inatasan ng ating DA, Secretary, na magtanim na agad. Ayun, para hindi naabutan ng mga bagyo kung sakasakali man, may bagyo pa na darating na malalakas sa next year. So ipanalangin po natin na wala naman at ang dumating ay ulan pa rin para bumagsak doon sa algat o sa busog dam o sa ipudam para masustentuhan ulit yung ating mga pananim. Ayun po. Patuloy po tayo magpasalamat. Patuloy po tayo magpasalamat sa ating banang Panginoon. Huwag po tayo bibitaw. Kahit na tayo binaha, pagsubok yan. Lagi tayo nakikita kung pag may ganitong nangyayari, dadala kami dito. Paano pa ang ating foreigner governor siya, panon, idadala na kami. Tama ba? Ito po, nakapila pa tayo sa labas. Ayun, ito na naman tayo. Ito po ay alam namin hindi naman yung solusyon. Ito po ay pakikidalamhati lang namin, pakikiramay lang namin sa mga naramdaman ninyo noong tayo binaha. Ang bahay ko po binaha rin. Ito kay Vice ko binaha rin. Ano po? Binaha po tayo pare-parehas. Kaya lang pinakailangan sa pagpahangihan, isipin na lang natin na ito ay pagsubok sa atin, ito ay blessing sa ating lahat. O, basta kapit lang sa Panginoon, huwag tayo bigitaw, patuloy nating tumawag at tumingin ng kapatawaran sa Kanya para lalo po tayo mag-test dahil ito, nakatindig naman tayo at nakapagpuloy na nakatayo at tayo po ay lumalaman. Hindi po natin nakikita sa pagkalaman natin, ito tayo tapos sa problema ay sa pagsubok because nandiyan pa rin ang COVID-19. Po, handa pa rin ang pandemya. So, ingat po kayo at maganda naman po ang laban natin. Although maganda naman ang laban natin sa COVID, napakaganda. Tutuwa po tayo ng natapos natin na 96% sa mga naapektuhan pa. Hindi ibig sabihin po noon, ano po, Barangay Perez, hindi magpapabanjing na tayo. Ano yung may banding? Mag-relax. Ako, mas lalo po tayo mag-ingat. Then baka mamaya magkaroon tayo ng second wave na tinatawag. Po, ingat. Patuloy na mag-ingat. At ang lahat po yan ay ginoong batas para na rin sa proteksyon nating lahat. Hindi lang kayo, hindi lang kami, hindi lahat. Ano po? Sa bawat batas na nalilikha sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Panlalawigan, ito ay kapakanan nating lahat. Hindi para tayo ipitin, hindi tayo para ay bigyan ng mga masamang pagtingin, hindi po. Yun ay proteksyon natin lahat para sa kaligtasan ninyo, ng inyong mga apo, ng inyong mga anak, ang ating pamilya, at ng ating pamilya. Sa liwag yan, Barangay Perez, mahal na mahal po natin kayo na. Thank you po. Maraming salamat po, Governor Fernando. Sa punto po ito, dadako na tayo sa formal na pagka-turnover ng family tax in barangay. Tinatawagan